Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada, siya po si Jeremy, ang ating tinutulungan. So ngayon po mga kalingap ay nandito kami sa labo. At syempre, ito na po yung halos part 2 na interviewin po siya ni Pastor ER about sa hope po. So yan, para mayroon siyang matutunan at ma-realize niya na makalimutan niya yung mga bagay na malungkot at tanging masaya na lamang po. So ayan, paki-like and share po nitong video ito para marami pong makapanood. At syempre po, huwag niyo pong skip ang ads kasi malaking bagay po yan mga kalingap. At paki-hit po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At tara mga kalingap, pintayin po natin si Pastor ER at meron din po tayong iabot na para po sa kanya. So tara mga kalingap. Yan na po si Pastor ER. Bless po. Part 2 na ito. Part 2. Bless po. Musa Jeremy, pangalawa na natin to. Opo. Ang isa napansin ko sa'yo, palagi ka daw nakasmile na. Opo. Kumusta ba? Masaya na po. Masaya na. Nice. Yun yung maganda. So, nung nakaraan, medyo maiksi lang yung time natin together. Ang sabi ko sa'yo ay gaano ka man nagkaroon ng pangit na nakaraan, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. At meron ka laging makikitang pag-asa kung yun ay hahanapin mo. Pero syempre, ang pag-asa may choice yan. May pag-asang iba na kaya mong gawin sa sarili mo. Meron pag-asa na gusto mong humingi ng tulong sa ibang tao. Pero yung pag-asang binabanggit ko sa iyo bilang isang pastor ay pag-asa na nagmumula sa Diyos. At sa bagay na yon, kumbaga parang walang katulad yun eh. Pag ang pag-asa mong galing sa Panginoon. At maganda yung mga smile mong ganyan. I think pati yung mga viewers natin matutuwa sa progress at sa pagbabago na nagkakaroon ka. So, nung nakaraan, nakwento mo sa akin na may mga panahon na nagmumuni-muni ka na pag-iisa ka. Ngayon ba buong linggo pa rin, malungkot ka pa din? O may nagbago na? Wala na pong ganun nangyayari. Galing kuya. Galing Kuya Vincent. Bakit? Ano na yung pagbabago? Ano na mga nangyayari? Parang kasama ko po lagi yung tinuturing kong kapatid. Nag-i-enjoy lang po ako lagi. Puro taon na lang po. May kasama siyang kapatid sa bahay. Kaibigan. Kaibigan. Tinuturing ko lang po kapatid. Kaibigan na tinuturing mong kapatid. So, medyo masaya ka na. At nakikita ko, Kuya Vincent, lagi mo ito nakasama sa pag-vlog. Tsaka iba na, parang walang problema na itong batang ito. Ikaw ba meron kang tanong? Meron ka bang nagustuhan doon sa pinag-usapan natin ng mga Meron po. Yung mga nagustuhan ko po ng mga isa po sa tinandaan ko sa advice mo po na hindi ko po nakalimutan na yung huwag na pong balikan yung mga nakaraan. Isipin mo lang po yung nangyayari ngayon sa buhay mo, enjoy mo lang yung buhay mo. Totoo yun. Pag daw kapag tayo ay nakahawak sa ating nakaraan, ay nandun tayo sa lugar na yun eh. Nandun tayo sa past. At hindi pa doon kumbaga parang hindi ka nakaka-move on. Ang mahalaga sa iyo ngayon, magtutuloy-tuloy na yung nagiging progress na meron ka. So, Kuya Vincent, medyo naputol yung usap namin ng nakaraan. Sabi may part 2. Pero para na rin po sa mga nakikinig ngayon, meron akong isinulat dati na hindi ko alam kung para saan pa siya ikukwento. Pero alam ko na maraming tao ang nawawalan din minsan ng pag-asa. Kahit na may kakayahan ka para sa iyong sarili, pero hindi mo minsan hinihingi pag may nangyaring masama, may sakit at karamdaman, may kalungkutan. Minsan nakakalimutan yung mga bagay ngayon. So nagsulat ako ng 4 na letters yung sa word na pag-asa. In English, I hope. H-O-P-E. At yung una doon sa letter H, ang isinulat ko doon is hold on to God's promises. At ang daming pangako ng Diyos sa Biblia.
kung ngayon pa lang, ganyan na yung nangyayari sa'yo, hindi pa na, kumbaga parang hindi pa ganun kalalim o hindi mo pa mas ganun nakikilala ang Diyos sa buhay mo. The more mo siyang makikilala, araw-araw, linggo-linggo, kapag nakasama ka doon sa mga tinatawag minsan na Bible studies at mas nakikilala mo siya from the Word of God, doon makikita mo na ang dami pang pangako ng Diyos na parang pag pinagsama-sama mo ang lahat ng pangako ng Diyos, parang isipin mo, parang ang liit na lang ng problema kasi ang laki ng Diyos na meron ako. Ang problema minsan sa problema, ang problema parang higante. Kapag nawawalan ka ng pag-asa. Pero pag meron kang Diyos sa buhay mo, yung problema lumiliit kasi ang Diyos mo sa buhay napakalaki. Napakalaki ng pag-asa. So ang number one sa hope is hold on to God's promises. Ang dami pangako ni Lord sa Bible. Ito ay maganda babasa-basahin natin. Hopefully sa future ma-introduce kita kung paano magbasa rin ng Bible araw-araw na magagawa mo. At dito may verse na pinost din si Kuya Vincent sa GC namin at medyo malapit siya. So sa Isaiah 41 verse 10, sa Tagalog ko siya babasahin ha. Isa to sa mga pangako ng Diyos. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Sabi ng Diyos, papalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring magliligtas sa iyo. So huwag kang mawala ng pag-asa. Sa Diyos ka lumapit, sa Diyos ka kumapit. Alam din niya ng mga viewers natin. Actually, yung iba dyan, expert sa problema rin Kuya Vincent May nakausap ko nung isang araw Ang nakakalungkot sa buhay minsan, parang ang problema daw, parang wave sa dagat. Pagkatapos ng isa, may susunod na naman na dalawa. Kumbaga parang hindi matigil. Walang katapusan. Walang katapusan. Pero pag meron kang Diyos sa buhay mo, at least meron kang angkla sa gitna ng dagat na hindi ka basta-basta madadala ng mga agos. So, sa Kanya lang, sa Diyos lang matatagpuan ng pag-asa. Ang kaligayahan at kaligtasan. At lagi namin kinikwento sa Bible study na ang Diyos nagpakilala mismo nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At si Jesus, makikilala mo at mababasa sa Bible. So, kumbaga parang, pwede mo pala makilala ang Diyos kung makikilala mo si Jesus sa buhay. Yun yung unang H, Kuya Vincent. Yung O naman, isinulat ko dito, overcome obstacles or problems with faith. Minsan pag may problema ka, maghahanap ka ng solusyon. Pero ang isa sa pinaka-effective is harapin mo yung problema ng may pananampalataya. At may verse naman din tayo dyan na in Romans 8:31, familiar to sa inyo, if God is for us, who can be against us? Para sa mga Kristiyano, kung merong ng Diyos sa buhay, kakampi mo siya. Yun yung mahalaga naman doon Pero hindi natin dinidiscount ang problema, yung mga bagay na nangyari sa'yo. Kaya kami nagbo-Bible study kasi ang goal is kailangan mo matagpuan ang mabuting balita sa Diyos. Kasi sa mundo, ang daming bad news Epekto to ng kasalanan kung bakit may pangit na ginagawa ang maraming tao, at may corruption, at may mga gera. Kung titingnan niyo na lang po ang mundo ngayon, kung isipin mo parang broken siya, di ba? Brokenness everywhere. Kasi ito yung epekto ng kasalanan sa mundo. Sinira nito lahat ng buhay, pamilya, mga maling motibo, may pagpatay, pagnanakaw. Doon pa lang makikita mo na epekto ng kasalanan. Kaya bumaba ang Panginoong Jesus. Kaya kumbaga kung isipin natin, ang good news sa Bible, si Jesus mismo. Dahil siya yung mag-aayos ng lahat ng mali, lahat ng broken, lahat ng sinira ng kasalanan, one day, i-restore niya lahat. At yun ang magandang pag-asa na pwede mong panghawakan na, oo nga, parang nalublog ka dun sa mundo na epekto ng gulo, kasalanan, mga hindi mo ginusto mangyari sa buhay mo. Pero simula ngayon, pwede ka nang kumapit dun sa pag-asa, na may pag-asa sa Panginoong Jesus. So harapin mo ang problema ng may pananampalataya. Yun yung O. So ang una, yung una natin, hold on to God's promises. Yung pangalawa, overcome problems with faith. Pangatlo, P, persevere with patience. Magpatuloy. Huwag sumuko. Pwedeng magpahinga. Huwag tumigil. Hindi naman lagi nakasmile ang buhay. I feel si Kuya Vincent, hindi naman laging walang problema, di ba? Lagi pa rin may problema. Yes.
Actually, pag may bago kang beneficiary, may bagong problema or na isosolve mo sa buhay. Pero kahit na ang buhay ay may problema, hindi laging masaya, magpatuloy pa rin. Huwag kang sumuko. At yun yung nagustuhan ko doon sa isang video mo parang sinabi mo lalaban ka. Pipilitin mong tumayo sa iyong mga paa. Para kanino nga? Mga kapatid. Para sa mga at kahit ka doon sa mga taong hindi nagmamahal sa kanya dati, pero pipiliin pa rin niya, suklian niya ng mabuti. So, huwag tumigil. Kahit na minsan parang imposible, patuloy na manalig sa... Actually, ito naman nangyayari sa iyo ngayon, parang milagro na rin naman. Isang bagay na hindi mo hiniling, pero nangyayari sa buhay mo. May natututunan po ba tayo mga kalingap? Hello po pala sa inyo, sa mga viewers ni Kuya Vincent. Salamat pala Kuya Vincent sa time na to, na may chance ako kay Jeremy talaga at sa'yo na makasama. And last na po tayo, expect God's goodness. Napakadali po sa buhay na mag-focus ka sa mali, sa hindi maganda, sa problema, sa negatibo. Pero meron ka ring kapangyarihan na piliin kung ano yung maganda at maasahan mo sa Diyos na kayang ibigay sa iyo. So, may verse din tayo dyan. Ang sabi ni David sa Psalms 27 verse 13, I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. At hindi rin perfect yung buhay ni David. May mga times sinahabol siya ng kaaway, may mga times na may gustong pumatay sa buhay niya. Pero ang sabi niya, nag-e-expect pa rin siya sa kabutihan sa kanyang. At yun, pwede mo yung panghawakan. Marami pa itong pagdadaanan mag-aaral pa, magtatrabaho, magtataguyod ng pamilya, papagandahin. Huwag ka magmadali. Isang araw lang, one day at a time. Natatandaan ko nga nung first time ko kay Kalinga Prab sa Bible study, hindi pa ganyan yung mga channels niyo Actually, naalala ko si Kuya Vincent na ang channel ay nasa 25,000. I think 12 pa nga Baka una nagkita tayo 12 So, and then una kong nakita si Kindred din noon para nasa 22K. Ang pangarap niya ay maka 100K subscribers at parang imposible noon. Pero gawin mo lang araw-araw, magpatuloy ka lang. Pero yun nga, ang daming negative sa buhay, ang daming problema sa buhay. Nasa sa atin kung magpapagiba ka ba doon. Kung makikinig ka lang ba sa mga negatibong mga maririnig mo. Ako, ang goal ko lang sa buhay talagang kung si Jesus naman yung point ng buhay, di siya na lang din yung maging focus at pag-asa ko araw-araw. Hindi ko muna puproblemahin kung ano. Yes, maganda may plano po. Siyempre, hindi natin inalis. So, kailangan may plano sa buhay. Kailangan paghandaan mo rin yung kinabukasan. Pero hindi tayo nakatali sa mangyayari. Hindi rin tayo nakatali sa past. Focus tayo sa ngayon. Ito lang yung pwede natin baguhin. Dito tayo pwede mag-enjoy. At sana matandaan mo yun yung pag-uusapan. Yung kinuwento ko sa'yo na HOPE. Hold on to God's promises, overcome obstacles or problems with faith, persevere with patience, and expect God's goodness. At sa buhay natin, kailangan natin ng pag-asa, lalo na kung itong pag-asang to, ang pundasyon, ang Panginoon. Yun. So, yun yung gusto ko i-share na nakaraan, kinulang yung time natin. Pero sa akin, mahalaga pa rin ang community or friends. Actually, may isa akong movie na hindi ko mapanood. Sikat siya ngayon sa Netflix. Parang tungkol sa... Ang title niya yung A Journey. Hindi ko pa siya napapanood, so hindi ko po ine-endorse sa inyo. Pero ang parang point, sa buhay, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng kasama. Hindi kailangan marami. Kahit ilang tao. Pero yun yung makakasama mo sa problema, makakasama mo rin sa ginhawa. Maganda yun. At ikaw na nakilala mo si Kuya Vincent and ako na nakilala kita. At may mga viewers na sinusubaybayan to Positive. Nababasa po namin yung mga comments nyo. So,
Kung nagustuhan nyo rin po yung sinabi natin ngayong hapon, kung ano tumatak sa inyo, comment lang po kayo sa baba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Kuya Vincent na nanonood palagi, please subscribe. Ano siya? Meron ka pa ba na gusto ang tanong? Pag-asa mo to eh. Kahit ano. Pero pagpatuloy mo lang yung mo, pagngiti. And sana after ng prayer natin na nakaraan, di ba nag-pray tayo? Opo. Sana after nun magkaroon ng kulay na yung parang pagtingin mo sa buhay. At sana hindi lang siya ideya pero maging totoo sa puso mo na totoong may pag-asa. Hindi ako susuko. Hindi ko man naiintindihan lahat ng bagay, may Diyos pa rin akong pwedeng lapitan. Ang paglapit sa Diyos, minsan pinapakakomplikado ng iba. Pero gumawa si Jesus ng paraan na pwede kang dumirekta manalangin sa Diyos. At pwede mo yung gawin. Kapag kailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon, actually, ang pagbibigay ng buhay sa Diyos, nagsisimula lang siya sa maiksing panalangin. Panalangin ng pagsuko ng buhay na, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, patawarin mo ako sa buhay ko. Lord, pwede mo bang baguhin ang buhay ko? Lord, pwede bang yung plano mo yung mangyari sa buhay? Yun, pwede mong gawin anytime. Nagsisimula lang yun sa pagsisisi at pananampalataya na siya na yung magbabago ng buhay mo simula sa akin. Kaya huwag mo kakalimutan yung pangalan ni Jesus, si Jesus sa buhay mo. Yun ang pwedeng malaking kayamanan na pwede namin ibigay sa maliban doon sa matatanggap mo ba, maliban sa pagginhawa ng iyong buhay through Team Kalingap, through Kuya Vincent Calyada. Pero yung relasyon sa Diyos, at pag yun talagang naranasan mo, sasabihin mo, isang kayamanan na meron ka sa buhay. Ayan, so, okay ba sa'yo itong nangyari yung usapan natin? May natutunan ka ba? Ang dami po. Tulad lang? Pananalig po sa Diyos. Yeah. Palagi pong isipin pong palaging binabantayan ka palagi ng Panginoon. Na huwag mo isipin mo problema mo. Kung marami kang problema, isipin mo, karamo mo palagi ang Diyos. Yun. Palagi siya Magaling. palagi po siya nandyan, nakamasid lang po sa iyo, palagi kitong binabantayan. Kung kung nahihirapan ka, isipin mo lang po na nandyan lang siya sa tabi mo, hindi ka po niya iiwan kahit anong mangyari. Hindi ka niya pababayaan po. Ang relasyon sa Diyos ay lumalago kahit araw-araw. Para rin siyang pakikipagkaibigan na nagiging best friend mo yung isang tao. The more marami kayong pinagsasamahan ng isang tao, nagiging close kayo. Ganon din sa Panginoon. So sa time na mas lalo kang nananalangin, kunwari nahihirapan ka, nananalangin ka, Lord, ang hirap magpatawad, tulungan mo ako magpatawad. Tapos matututo ka magpatawad. May mga times wala kang pera, Panginoon, wala akong makain, tapos biglang may magbibigay sa'yo. May dadating blessings. May darating sa yung blessings. Minsan parang, Lord, ang lungkot ko ngayon, tapos biglang mapaparealize sa'yo na, wait lang, ang dami palang bagay na dapat maging masaya sa mundo. Ang totoo, pag pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, ang Panginoon hindi siya sumasablay. Yun yung pinakamaganda dun eh. Our God is perfect. And kay Jesus nga sa Bible, may 100 sheep siya na wala yung isa. Anong ginawa niya dun sa isa? Hinanap niya. Ibig sabihin, pag si Jesus may 100 sheep, yung 100 na yan, di yan mawawala. Pag pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, sagot niya yung buhay mo. At pwede yung mag-grow araw-araw pa. At ang concept sa Bible, tinatawag na Lordship. Parang, pag pinagkatiwala ko yung buhay kay Lord, yung pagdedesisyon ko sa buhay, yung plano sa buhay, siya na yung mauuna. Kasi siya yung nakakaalam ng best Maraming times sinubukan mo na maging maayos yung buhay mo May mga ginawa ka na sinusubukan natin. Pero iba, pag plano ng Diyos, alam mo, yun yung best way. So may good ways sa mundo. Pero if you want best sa buhay mo, kay Lord lang yung matatagpuan. And pwede yun mag-grow, dahan-dahan. Kaya nga itong ginagawa ni Kuya Vincent, parang paunti-unti. Pero maganda yun, may quality to. Pag natutunan mong lumakad na kasama ko ang Diyos, Lord, alam ko di mo ako papabayaan. Lord, naniniwala ako, ikaw lang yung pwedeng
magligtas sa buhay ko. Pwedeng ikaw lang yung magbago. Simula ngayon, sa'yo na po ang puso ko, ang buhay ko. I-pray mo yun. Pag uwi mo sa bahay, pag solo ka, alalahanin mo to. Tapos may bibigay ako sa'yo mamaya pa lang. Dami nating Kuya Vincent. So, may mga tao nagtatanong, para saan ba ang buhay? Diba? May mga tinatanong daw yan, ito na ba ang buhay? Paano ako magkakaroon ng makabuluhang buhay? Sino ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan? Kung maghahanap ka na lang ng buhay at pag-asa, hanapin mo sa tagapagbigay ng buhay. At yun matatagpuan natin sa Panginoong Hesus. Maganda tong booklet na to. At sana ma-enjoy mo to. Mahal ka ng Diyos, ngunit ikaw ay nagkasala sa Kanya. Pero ang bad news, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yun ang epekto ng kasalanan sa mundo. Pinili ng tao ang kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng maraming problema. Pero ang good news, subalit mahal ka pa rin ng Diyos. Nasaan yan? Nasa Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi mo pa siya hinahanap, may solusyon na. Kaya sa Kanya mo rin yun matatagpuan. Ipinadala niya ang kaisa-isang anak upang mamatay kapalit mo. At ang buhay ay matatagpuan lang kay Jesus lamang. So itong booklet, bigay ko kapag wala kang ginagawa, basahin mo. Tapos pag-usap-usapan natin ni Kuya Vincent and then yung prayer, may prayer dito na maganda rin eh. Kapag ang dapat daw gawin ng isang tao, number 1, magsisi sa kasalanan. Pangalawa, sumampalataya. Ang sumampalataya po sa Bible ay pagtitiwala ng buhay mo sa Panginoon. At ang pangatlo, gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Ang Panginoon ay parang siya na yung leader ng buhay mo. Siya na yung bossing. Siya na yung, Lord, ikaw na bahala sa akin. At ito ay simpleng panalangin na pwede mong gawin. Ayan po yung panalangin, pwede nyo i-screenshot. At yan din, pwede mong ipanalangin pag solo ka. At nawa, yung buhay na yan ay tunay na maging magbago talaga para sa'yo. At salamat sa buhay ni Kuya Vincent. Grabe ang tutok sa'yo eh. Grabe. Matindi talaga. So yeah, maraming salamat din sa pagkakataon. So ayan, Pastor ER. Yeah, salamat. Meron pa akong Thank you. Meron pa akong simpleng regalo para sa iyo. Pagkain lang din po 'yan. Aba, surprise. Akala ko surprise. Salamat dito din. Apo. And pa-bless na lang po ito, Pastor Yeah, ER, let's itong pray. food natin. Ano po? Yeah, panalangin natin. Sasabay lahat na nanonood sa atin, makikikain din. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kasama ko po si Vincent at si Jeremy. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong biyaya, pagpapala itong aming kakainin. Lord God, we thank you for providing for us. May this be nourishment to our bodies, Panginoon, at ma-enjoy namin itong ginagawa namin together as a fellowship, O God. Lord, kahit sa pagkain namin, ikaw ang mapapurihan. We give you back all the glory. In Jesus' name, amen. Bless this food, Lord. Ayan. So, ano po, nag-enjoy po ba kayo? So, meron akong dalas kanina. Ang first meeting namin with Kalinga Prab, ay inimbitahan ako ni David para subukan kung magugustuhan nila yung Bible study. So, pumunta ako first time kay Kalinga Prab, I think 2 years ago. At may dala ako sa kanilang cards. At itong cards ay tinatawag namin aninag. Ang aninag is parang, di ba pag may silaw, parang tinatakpan mo, parang inaani mo yung sinag. So, dito naman, ang kagandahan sa cards na to, pag ginawa na rin namin to sa Angels, I think umabot sa 700,000 views yun. Kasi dito, through pictures, pwede nating pagkwentuhan yung mga buhay natin, yung mga pinagdadaanan. At through conversations, pwedeng saka magsimula yung transformation ng buhay. At ito daw ay sa sunod naming pagkikita nila Vincent at ni Jeremy. At abangan niyo po yan. Pakita niyo po yung suporta niyo sa episode na to by clicking yung like button. I-share niyo rin po. At siguro pag malakas po itong video na to, mas mabilis natin magagawa itong cards na to. Salamat, Kuya Vincent. Salamat din po, Pastor. Sige, tara, kain na po tayo. Yeah, kain na tayo. Sobrang maraming salamat po. So,
sa mga advice na kapupulutan ng aral. Hindi lang po para sa akin at sa mga viewers na nanonood, supporters. Pati na rin po kay Kuya Vincent. Maraming salamat po. Na po ay gabayan ka po palagi ng Panginoon sa pagtulong mo din po sa Salamat ibang po. tao. Salamat po. Kasiyahan ko, lalo na pag nakita ko na yung mga tinuturo namin may apply mo, mangyari sa buhay mo. At ikaw rin ay makita ko one day na yun na rin yung ginagawa mo para sa iba. Yun, kasiyahan ng puso ko po yan. Yung mga tinuro mo sa akin na balang araw po ay may-share ko din po sa iba. At yung mga ituro ko sa inyo, at yung mga ituro ko po sa kanila, pwede rin po nila ibahagi sa iba. Yun ang mas maganda. Yun ang mapapasmile ako pag mga ganyan. Salamat. So yan, Pas, sobrang thank you. Yeah, thank kasi you rin. pinaunlakan mo ulit Oo ako nga. kahit busy ka po. Mahihain At yan, pati ako. sa susunod yung Oh, yung meron pa pangatlo. tayo, part 3, no? Part 3, abangan niyo po. Gusto nyo ba yun, mga audience Ayan. ni... Comment lang po. Yan. Comment kung gusto nyo po kung kailan namin gagawin yun. At supportahan po natin yan si Pastor Yeah. ER. Ang kanyang YouTube channel lalabas dyan. Thank Yan. you po. God bless Thank po, you. Pastor ER. Comment lang kayo kung gusto nyo po ng pwede kayo mag-message doon, mag-comment sa account ko kung kailangan nyo ng prayer request, advice, pwede rin po. Yan. God bless po sa iyo, Pastor ER. Diyos mabalos, entong gabos, mag-ingat po tayong lahat. So, ayan, Jeremy, sana marami kang natutunan sa mga sinabi ni Pastor ER. Tama yun, na nakikinig ka lang, hindi ka masyadong nagsasalita, pero at least alam ko marami kang natutunan at meron ka din nasabing natutunan mo dun. So, ito, pang-allowance mo ito, Jeremy. Ha? Yan, mag-iingat ka palagi, ha? At yan, para sa pang-araw-araw mo. God bless sa iyo, Jeremy, at sa part 3 ng interview ni Pastor ER, kasali na tayo doon, sige, God bless na. Baway na. Maraming salamat. Okay, peace bomb. Okay.